na po ni former Congressman Ko ang kanyang resignation, in effect, nawalan po ng jurisdiction ng Committee on Ethics. Kaso lang po, kahit na wala ng jurisdiction ang Committee on Ethics, hinihikayat rin po sana namin na harapin po niya ang mga kasong hinaharap niya dahil serious po ang mga allegations na ito. Wala pa po ni isa sa inyo na nakausap siya even over the phone, where he is, his whereabouts? Wala po. Wala. But you've tried to connect to him? Sinubukan namin through Congressman Pido Garvin na kung maaari makipag-communicate sa amin at malaman namin kasi nagbigay siya ng mga sulat sa amin na sinasabi niya na may mga medical reason na kung bakit hindi siya makauwi. Ang in-applyan niyang leave sa Secretary Gen ay personal leave, hindi specified on medical leave. Kaya hinihiling din namin, sana supportahan niya yung sinasabi niyang medical reason na kung bakit di siya makauwi. Sana man lang nagbigay ng medical certificate or ganon. Walang kaming nakikita na ganon. Kaya naman kaya binigyan namin siya talaga ng deadline na kailangan umuwi siya by all means itong September 29. So, Speaker, as far as you're concerned, and for the record, hindi natin alam kung nandito na siya sa Pilipinas o nasa ibang bansa pa siya at this point as we speak. Yes, tama ka dyan. Kung nandito na sa bansa o hindi. And we can check naman kung meron na sa entry sa immigration kung nakapasok siya sa ating bansa. And based on your checking, wala pa? Wala pa naman. Wala pang pumapasok dito sa bansa na Zaldico. And Speaker, sorry, dagdag ko na lang din po. Kailangan po bang i-manifest at formal na tanggapin ng plenaryo yung resignation ni Congressman Zaldico bago ito maging epektibo? And paano po pipiliin? Can you just walk us through the process kung paano pipiliin at kailan itatalaga yung magiging kapalit ni Congressman Ko, lalo na bilang dating chairman ng makapangyarihang Committee on Appropriations? Kung itatalaga tungkol sa chairmanship ng appropriation, alam naman natin na meron tayong bagong chairperson ng Committee ng Appropriation, si Congresswoman Mika Swanson. Pero as far as kung mapapalitan ba siya, kasi party list, ako Bicol party list yung kanyang, wala pa napapag-usapan tungkol dyan. Pero kailangan po bang tanggapin sa plenaryo o hindi na? I think i-manifest sa tingin ko. Ano tingin mo dyan, Pong? Maraming salamat, Marie, sa inyong katanungan. Of course, ayoko pong pangunahin ang members ng House kung sino po ang papalit kay former Congressman Zaldico. And at the same time po, Ma'am Maris, naniniwala rin po ako na ngayon nasa kalagitnaan po tayo ng budget deliberation at para sa akin lang po, mas malaking priority ang pagpasa po at ang pagtutok sa ating budget process. But eventually, naniniwala po ako na kung magkakaroon man sana ng kapalit si former Congressman Zaldico, sana mabigyan po tayo ng member ng House na tutugunan ang kanyang trabaho ng maigi. In terms of the question whether it has to be manifested in the plenary, hindi na po ba kailangan o when he already submitted his resignation, it's as good as that? Ganun na po yun. Katulad nga ng sinabi ni Congressman JC Abalos, ngayon ang priority ng ating ng Congress ay maipasa ang malinis na budget para ito ay maidala na natin sa Senado at pag-uusapan pa ng House leadership kung ano ang magiging pasya tungkol dito sa development sa pag-resign ni Congressman Zaldico. Sir, Gabriel Lalo po from Inquirer. Sir, just to clarify, you have accepted the resignation, sir? Yes, tinanggap namin yung kanyang resignation. Kaya nga, kailangan mapag-usapan ng House leadership kung paano ma-address properly yung kanyang resignation. Sir, on a personal, in addition po sa sagot po ng ating speaker, nakalagay rin po sa ating konstitusyon na pinagbabawal ang involuntary servitude. So kung meron po tayong member ng House na tingin po niya, ayaw na niya magsilbi bilang katawan ng Kongreso, wala pong pumipigil sa kanya sa paghintulot sa kanyang trabaho kung ayaw na niya. Sir, on a personal note,
did you feel na parang it's an evasion of accountability or a call or the House's call for accountability? Saka sir, paharap na lang daw po sa camera pagsasagot. Thank you, sir. Para sa akin po, yung evasion po of accountability, wala naman yan kung miyembro ka ng House o hindi. Because in any case, the Committee on Ethics is not the only area for recourse or justice. In any case, anyone can still file a civil or criminal case against any member or against any former member of the House of Representatives. Kaya kahit na nag-resign si former Congressman Zaldico, that doesn't exempt him from accountability. Last question na po. Last question. Senator Escudero. Senator Escudero said today, former Speaker Martin Romualdez po dangled public funds to gather support for the impeachment of the Vice President among House members level. I understand you belong to the signatories of the impeachment complaint. How do you respond to such accusation na nakakuha lang ng support yung impeachment because the former Speaker used money? How do you respond to that? Una, hindi ako kasama doon sa 19 Congress. Maybe si Kong JC. Yes, paano niyo po ba linawan ang inyong katanungan po? Sabi po ni Senator Escudero, former Speaker Romualdez po, yung for later release, ako daw po siya sa mga speaker pa. Dapat kay Vice President Escudero. So, how do you respond to that as one of those who signed on the impeachment po? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa po namin bilang isang mambabatas, meron pong presumption of regularity. And for the longest time, kami po dito sa House of Representatives, ginagalang po namin ang mga proseso nila sa upper chamber. So kami po in the House of Representatives, regardless kung ano po ang paratang sa amin or mas kasino sa aming mga miyembro, we will continue to be committed in what we do. And we would focus now on a more important matter, which is the budget process po. We want to ensure that for our budget sa parating na taon sa 2026, tama po ang maipapasa po natin ditong mga bagay. At ang mga necessary amendments at kung magkakaroon po tayo ng mga reforms sa ating budget process, at least magkakaroon po tayo ng mga panukala tungkol dyan. So nandun po yung focus namin at gusto po naming iwasan magbato ng mga baseless na akusasyon sa mga miyembro ng upper chamber. At yan po ang tinatawag natin na parliamentary courtesy. Maraming salamat po sa pagdalo sa press con na ito. Thank you.